Ganda dito, first sighting natin ng cherry blossoms dito sa Kyoto. Hello fam! Welcome back to another vlog. So nandito na tayo ngayon sa Hakata Station and alas 9 na ng umaga. And ngayon ay ready na tayong sumakay ng Shinkansen going to Kyoto. So ito na yung maleta ko fam. Ayan. And nasa likod natin, kita nyo ang ganda ng mga tulips dito, no? Dito talaga ako nag-intro kasi nakita ko yung mga tulips. Wow! Ang ganda. Anyway fam, quick story time. Yes, we're back in Japan for a spring trip. And I-schedule ko itong trip na ito fam nung time na nag-seat sale ang Cebu Pacific. Kasi nung nakita kong sale yung SEB, naghanap ako ng mga flights going to Japan na sasakto sa blooming na mga cherry blossoms dito, no? So nung time na yon, nag-search ako ng forecast and nakita ko na usually ang blooming ng sakura dito ay last week ng March to first week ng April. However, fam, yung first week ng April, Holy Week na kasi yan. Eh di ba pag Holy Week, nagsasama-sama kami ng family, ng mga cousins and ini-spend namin yung Holy Week together. Kaya nireserve ko na yun sa kanila. Kaya nung nag-book ako, yung last week ng March yung pinili kong date for our cherry blossom / spring trip dito sa Japan. And nung time na nagbubook ako fam, yung Fukuoka na lang yung nakita kong may pinakamurang flight from Manila na may available pa na date ng last week of March. Kaya ginawa ko na agad siya, parang less than 4,000 pesos ko lang yata ito na book. Kaya super good deal talaga siya, lalo na sa spring trip. Ang mahal ng mga flights and accommodations dito, no? So pag-book ko ng flight, nag-book agad ako ng mga hotels ko dito. Kaya mas mura ko rin na-book yung mga hotels. Chinek ko ulit kasi yung mga hotels bago ako umalis, ang mamahal na fam. Parang mas mahal na siya ng 50% as compared doon sa price nung time na nag-book ako ng mga hotels, no? So prior to this trip, inayos ko na yung itinerary ko fam and nalaman ko na may app pala na pwedeng gamitin para makita mo yung mga sakura blooming dito sa Japan. Yun ay ang Sakura Navi app. Lagay natin yung screenshot dito. Although may bayad lang siya sa Apple Store fam, 399 pesos. So maganda yung app fam kasi makikita mo yung mga details ng blooming ng mga cherry blossom sa bawat locations all over Japan talaga, as in pakita natin yung screenshot dito, lahat ng mga areas na may cherry blossoms nakapin dito sa map, tapos makikita mo yung details kung nag-flower na ba siya, ilang percent na ba siyang blooming, full bloom na ba yung mga cherry blossoms doon. So nag-invest na ako ng 399 pesos for this app para makita natin yung details, no? And dito sa app nakita ko na parang sa trip natin na ito sa Tokyo natin maaabutan yung talagang nasa more than 50% na yung blooming ng mga flowers. So, nung ginawa ko yung itinerary ko, pinili ko muna yung Kyoto as our base for our first leg of the trip. Kasi I want to visit din yung matcha capital sa Kyoto, no? Which is yung Uji. And then may mga ilang spots pa akong gustong i-visit sa Kyoto, yung mga shopping streets doon. Puntahan muna natin yung mga yon bago tayo mag-chase ng cherry blossoms sa Tokyo. So yun fam, sakto din naman na Fukuoka yung napili kong flight for this trip kasi I had to do some things din with my tita dito na nagawa ko na kahapon. Natapos ko na lahat ng mga kailangan kong gawin dito. So ready na tayong pumunta sa Kyoto. So bago natin ituloy yung vlog, papasok ng station and pagsakay ng Shinkansen, balikan muna natin yung mga ganap natin. Simula sa Naiya, papunta dito sa Fukuoka, hanggang sa pag-check-in natin sa bagong hotel and pagkain natin ng lunch kahapon. Kasi ang sarap din ng lunch na kinain natin kahapon.
nandito na ako sa Fukuoka Airport, fam. And nakalabas na ako. Ang bilis lang. Mabilis talaga kapag may QR code ka na ng Visit Japan web. Kasi scan ka na lang doon. Paglabas ng customs, dire-diretso lang din. Sobrang bilis talaga. Pati yung bagahe, ang bilis lumabas. Anyway, 7:17 na ng gabi, Japan time. So, Philippine time, 6:17, no? And mag-dinner na muna tayo dito, fam. Kasi ako'y nagugutom na. Hindi rin ako kumain ng lunch, pero nag-breakfast naman ako. So, kain na muna tayo bago lumabas. Yan, hanap tayo ng kainan dito. Grabe, ang ganda na ng Fukuoka Airport, no? Yan ang mga wifi rental SIM, currency exchange. Dito sa gitna, may Tulis Coffee. Tapos kung magbabas kayo, dito pwedeng bumili ng ticket. Ayan, no? Hakata and Tenjin Airport Bus. Ayan, ticket machine. Hanap tayo ng restaurant. Ayun, I can see Yoshinoya mula dito. So, bus tickets din to ng Nishitetsu. Ayan, sa kabila may Lawson. Grabe, ang ganda na ng Fukuoka Airport. Sige, mag-Yoshinoya na muna tayo, fam. At wala na talaga akong energy. Buti na lang meron pa sila ng hot pot. So tuwing winter and spring lang yata ito, fam. And pagpasok ng Hoko, pagdating ng summer, nire-remove nila sa menu to. So kung may trip kayo dito sa Japan and saktong malamig kayo pupunta, kung kakain kayo ng Yoshinoya, orderin niyo yung hot pot nila. Ang sarap. 1,053 yen ito. Ayan siya, oh. So meron na siyang beef, may noodles, tofu, tapos masarap yung soup nito, sukiyaki soup, manamis-namis. Haluin natin. Ayan. Kasi kailangan natin ng mainit na sabaw. Hinalo ko na yung egg. Hinintay ko lang haluto. Ramdam ko na yung lamig sa labas kasi bumubukas yung pinto. 13 degrees nga. Pero naulan sa labas. Hanggang 9 PM daw uulan. Ang sarap nung init sa malamig na panahon. Natulog lang din ako sa flight. Kaya hindi rin ako umorder ng food. Sarap na ng soup base nila. Manamis-namis. Thank you, Lord. Ang sarap. Kain tayo, fam. Itadakimasu. So ito na ang ating room tour, fam. Ayan yung pinto natin. Meron tayong room spray. Okay. Tapos hangers, hotel sleepers sa baba. And then pagpasok mo, ito na agad yung room. Maliit lang yung room natin, no? May mirror dito. Tingnan natin yung toilet. Okay, here's the toilet. Okay, clean and mabango. Wala siyang any bad smell. Okay, yan, nice. Complete toiletries din naman. Tapos, ito na yung room natin, fam. So, we have a semi-double bed dito. Yan, dalawa yung unan. Meron tayong table dito, chair, safety deposit box, trash bin, mini ref. Tapos, electric kettle. Meron tayong patsaa dito. Kit naman ng teacup nila. Tapos, hotel information, tissue box, hair dryer. Meron din silang pinaprovide na nightwear. Oh. Tapos, yung ibang amenities, kinuha ko na sa baba. And, ang maganda dito, fam, ayan, yung TV nila, may YouTube, may Netflix. Diba sabi ko naman, basta may YouTube, may Netflix yung TV, okay na ako. Tapos, may saksakan din tayo sa bed, USB, and then outlet. Ayan. And here's our bed. Tapos, TV. May air purifier pala dito. Tapos, may window din naman tayo. Ang view natin is yung Tenjin sa labas. Kita yung The Ritz-Carlton Hotel mula dito.
So, ayan na siya, fam. Simple lang ang ating room. So, again, ang name ng hotel natin, fam, ay Hotel Oriental Express Fukuoka Tenjin. And nabuko ito for around 3,500 pesos per night. So, okay na rin kung dalawa kayo, paghatian nyo yun. Mas makakamura kayo, di ba? Also, fam, you can book this on Klook and on Agoda. So, ayan, yung mga screenshots niyan, pwede yung gamitin yung mga promo codes ko na nandito para makakuha kayo ng extra discounts. By the way, share ko na rin pala, fam, na meron na rin tayong promo code for Agoda activities, no? So, 5 times use din siya, tapos you can get up to 5% discount din, no? So, ang promo code natin sa Agoda activities ay JM Bankisyo A. So, dalawa na yung promo codes natin for Agoda, no? Number 1 for hotels, which is JM Bankisyo, and number 2 for activities, JM Bankisyo A. Tapos, ang technique pala, fam, sa Agoda, kung gagamitin nyo yung promo codes, kailangan nyo muna siyang i-redeem. So, pag open nyo ng Agoda app, punta muna kayo sa deals, tapos redeem nyo muna yung promo code bago nyo siya magamit. So, kung 5 times mo pwedeng gamitin yung code, 5 times mo rin siyang dapat i-redeem doon sa deals, no? So, yun lang, fam. So, itong hotel na to, pwede nyo siyang i-book sa dalawang online platforms na ito, and you can use these promo codes para makakuha pa kayo ng extra discounts. Ito na, binigyan na tayo ng rice and merong soup. Yung rice naman ay free refill. Okay, let's take the first bite. So, yung set na kinuha natin ay may 3 meat na. So, ito na yung first hamburger natin. So, yung pagkain ng first hamburger is kakainin mo lang daw yung meat as it is. Grabe, ang sarap nung meat. Manamis-namis siya. Sobrang juicy nung loob. And alam nyo, kahit makapal yung patty, lutong-luto yung loob niya. Sarap. So pag kinain mo daw yung first meat, ipapatong mo siya sa rice para yung juice nung hamburger ay mapunta sa rice. Ano siya? Ito na yung second meat natin, fam. Yan, nagpa-refill na ako ng rice. So, for the second meat, ang gagawin is hahaluan mo siya ng grated radish and ponzu vinegar. Oreos! So, pangatlong meat na tayo, fam. Ang sabi sa pangatlong meat, yung egg haluan ng soy sauce tapos ilagay sa kanin. Ang sarap! Tapos yung juice ng meat, napiga ko na sa kanin. So yan ang mga naging ganap natin, fam. And ngayon, nandito tayo sa Hakata Station. By the way, fam, namnamin na natin itong Japan trip na ito. Kasi baka matagal-tagal na ulit bago tayo bumalik dito. Since bagong mga destinations naman yung nakaschedule nating puntahan in the coming months, no? Kaya enjoyin na natin, no, itong spring trip natin dito. So ngayon, pasok na tayo, fam, ng station and sasakay na tayo ng Shinkansen to Kyoto. Okay, bago tayo pumasok sa loob, one last view ng mga tulips dito sa harap ng Hakata Station. Ganda. Daan muna tayo dito, fam. Paunin natin sa Shinkansen. Alright, so nakabili na tayo ng ticket, fam. Ito na yung resibo, tapos ito na yung Shinkansen ticket natin. So this time, dito naman ako bumili sa station. Ayan, sa ticket machine. Kulay green yung mga ticket machines ng JR and Shinkansen lines dito. So, tinry ko naman bumili dito, no, para mapakita ko rin sa inyo kung paano bumili ng Shinkansen tickets dito sa Hakata Station. So, yung clip na in-insert ko kanina, yan na yung step by step kung paano bumili ng ticket, no, para maging guided din kayo kung
kung gusto nyong dito na lang sa station bumili. Pero pwede rin kayong bumili ng ticket sa Klook app. Open mo lang yung Klook app, tapos click mo yung trains. Tapos sa Japan train, select mo lang yung from, for example, Hakata Station. Tapos yung to mo is Kyoto Station. And then lalabas na lahat ng biyahe. Pili ka na lang ng oras, no? And kung anong Shinkansen yung sasakyan mo. Tapos babayaran mo na. Pag nakuha mo yung QR code, yun na yung sascan mo dito para makapasok sa train, no? Pero since tayo bumili ng ticket dito, ito yung i-insert natin. Okay? So, pasok na tayo. Alright, dito na ako fam sa loob ng Shinkansen. In 1 minute paalis na siya, no? So, ang nasakyan natin is the Nozomi Shinkansen. Nasa 2 hours and 40 minutes yung biyahe natin mula dito sa Hakata. So, ang ruling fam, kapag sasakay kayo ng non-reserved na Shinkansen, yun na, umalis na yung tren. Anyway, yun nga ang rule. Kung punong-puno talaga, dadalhin nyo yung maleta nyo, tapos ilalagay nyo lang siya sa harap, ganun. Or kung maliit naman, meron sa taas. Ayun na yung mga ganyan. Pwede nyo rin siyang ilagay doon. Pero ayan, maluwag naman from Hakata Station. So yeah, biyahe na muna tayo pa Kyoto. ご乗車ありがとうございました。京都に到着いたします。We will soon make a brief stop at Kyoto Station. The doors on the right side will... So yan yung sinakyan nating Shinkansen. And labas na muna tayo ng station. So yung hotel lang naman natin fam ay malapit lang dito sa Kyoto Station. Walking distance lang tayo. Tapos mag-lunch na rin tayo. Kalabas na ako fam dito sa Kyoto Station. Ayan na ang station. So katulad nung na-share ko kanina, yung nabook nating hotel ay walking distance lang mula sa Kyoto Station. Ayan, tatawid lang tayo dyan. Tapos sa kabilang kanto, andyan na yung hotel natin. Let's go. So, ayan lang yung Kyoto Station fam, oh. Tapos, kakanan lang tayo dito. And then, sa kanto niyan, nandyan na yung hotel natin. Ito na yung hotel natin, fam. Shunstay Kyoto. Yan, oh, ang ganda ng harap niya, oh. Tapos, all black and gray siya sa harap. So, nandito yung entrance sa kanan. Let's go. For the same double room, right? Okay. Alright, so naka-check-in na ako fam. Pero 4 PM pa tayo pwedeng pumasok sa room natin. 4 PM pa talaga yung check-in time nila. So, nag-iwan ako ng luggage doon sa hotel. Mamaya na tayo mag-check-in. 1:30 pa lang ng tanghali ngayon. So for now, mag-lunch na muna tayo. May na-search akong masarap na tempura restaurant na malapit dito. So ito yung Family Mart na malapit sa hotel natin. Pagkana, nandyan na yung Kyoto Station. So lakad lang tayo dito. Ang sarap paglakad dito sa Kyoto. Oh. Napaka-relaxing na. Ganda naman nito. Bounce. Ayan o, kita na natin yung Kyoto Tower dito, fam. Tapos, andyan na yung Kyoto Station. So, yung kakainan natin, nandito lang sa kabilang kanto. Pagtawid lang natin dito. May restaurant dito, Kobe Beef. Ayan. Tapos, may malapit din palang Don Quixote sa atin. Ayan o. Ayan, dito tayo kakain, fam. Ang tempura 10-10-10 dito sa Kyoto. So, ang main menu nila dito ay tempura tas soba. Oh, hi! Philippines! Philippines! Yeah, ito yung menu nila fam. So, meron silang wagyu, tempura, yan, mga wagyu set. So, ang in-order ko is itong tendon.
Meron siyang shrimp, anago, squid, fish, mushroom, vegetables, and seaweed. 3,900 Japanese yen. Thank you! Kain tayo, fam. Starting off strong, syempre, with our shrimp tempura. Grabe, alam niyo, papunta pa lang ako dito. Kinikrave ko na talaga to. Nakikita ko pa lang yung mga pictures sa internet. Nagugutom na ako. Grabe, ang fresh ng shrimp. Manamis-namis siya. Ang sarap din ng butter niya. Sobrang init, sobrang lambot. And yung rice na nilagyan ng sauce, ang sarap din. Yung sauce nila manamis-namis. Ang sarap. Next, itry natin ang ating anago or conger eel. So ito palang tinry natin, fam, is the seasonal fish nila. Ang sarap. Sakto lang yung alat niya. And ang sarap din ng butter nila. Try natin yung squid. Ang sarap din ng squid. Sobrang lambot. Perfect din siya dun sa butter nila. Ito pala yung mushroom on laki. Ang sarap. Tabi natin kasi excited ako dun sa eel. Grabe, ang laki ng eel, oh. Anago. Conger eel. Oh. I like it. Very subtle lang yung lasa ng eel. Where are you from? Philippines. Philippines. How is it? So good. So good? Love it. Thanks so much. Di ba, nakakatuwa sila. Tinatanong talaga nila kung kamusta yung food. Ang sarap. Grabe. Kamote. Ang sarap ng kamote. Sobrang tamis. Alright, so tapos na ako kumain, fam. Ang sarap, sulit siya for the price. 3,900 yen yung set na kinain ko. Ang sarap. Parang isa siya sa mga the best tempura sets na nakain ko dito sa Japan. Lahat fresh. Yung kamote panalo, even yung kalabasa. Try nyo doon, fam. Napakasarap. #JM recommends. Ngayon, 2:30 pa lang ng hapon. Alas 4 pa ang check-in. So may na-search kasi ako sa TikTok, fam, na may early cherry blossoms na pala na malapit dito sa Kyoto. So nasa Yodo Station siya. Parang less than 30-minute ride lang mula dito sa Kyoto Station. So puntahan natin. Ang lapit lang din pala natin sa Yodobashi. Oh. Tapos McDonald's, Starbucks, and then ayan ang Kyoto Station. So, nandito na tayo, fam, sa Kyoto Station. Ito yung route natin, oh. 480 yen lang yung total na pamasahe. Sasakay tayo ng Kintetsu Kyoto Line, letter B. Tapos, bababa tayo ng Kintetsu Tambabashi Station. And then, from there, lipat tayo ng Keihan Main Line to Yodo Station. Total of 29 minutes. Yan lang siya, oh. So, dito tayo sa 256, platform number 3 to Tenri. So here's our train. 2:56 aalis, 2:50 na ngayon. So alis na siya in 6 minutes. Platform 3. Ayan na. Dito na tayo, fam, sa Tambabashi Station. Lilipat naman tayo ng line, yung Keihan Main Line. Na, sundan lang natin yung mga signage. Okay, here's our train, fam. Platform number 4. Yes, tama na. お待たせいたしました。19大阪淀山市行きです。枚方市までこの
Naka-exit na ako fam ng Yodo Station. And alam nyo, dito pa lang sa station, nakakita na agad tayo ng mga cherry blossoms. Ayan, sa likod natin. Tapos meron pa dong isa, lapitan natin. Ito siya fam, may ibon din. Wow, ganda. Ayan, nakita niyo yung mga ibon. Ito siya fam, mas maganda pala ang lighting mula dito. Oh, di ba? Pink na pink, ang ganda. Meron pa doon sa kabila. Ayun oh. So paglabas pa lang ng station, sasalubungin na kayo ng mga cherry blossoms. Ngayon, meron kasi ditong tinatawag na Kawado Sakura Trees in Yodo. So yun lang yung name na isa-search sa Google fam. 10-minute walk lang siya mula dito sa station. Doon nakapila yung mga cherry blossom trees. Puntahan natin. Ang sarap maglakad dito. Oh, napaka-peaceful. Halos kokonti lang din yung tao. Ayan, mga turista rin fam. Galing yan din sila doon. Grabe, ang sarap maglakad dito. May castle ruins dito fam oh. Ang pangalan niya ay Yodo Castle Ruins. Yan o, parang may moat. Tapos may cherry blossoms din doon. Tingnan niyo yung mga bahay dito fam. Kung gaano kagaganda at kalilinis. Di ba? Tingnan niyo itong nilalakaran natin. Sobrang linis. Hindi pa man tayo nakakarating doon fam oh. May nakita na akong cherry blossom trees dito. Mika, puntahan natin. Wala, ang ganda. Tapos walang katao-tao fam oh. Tingnan mo. Makakapag-picture tayo ng maganda dito. Tapos ang ganda rin ito oh. May red, may pink. Wow. And dito na ang cherry blossom trees. Wala, ang ganda. Ito na fam, first sighting ng cherry blossoms dito sa Kyoto. Ito na fam, ang daming mga cherry blossoms dito. Pakita ko muna yung kabilang side sa inyo kasi meron pa doon eh. Doon pa, pero marami pa nagpipicture doon. Tingnan muna natin dito sa kabilang side. Grabe, ang gaganda! Ayan. Ito siya oh. Wow, ang saya naman. First cherry blossom sighting natin dito sa Kyoto. I love it. Ito na fam, ang ganda ng mga sakura dito. Pink na pink. And alam nyo, ang tawag pala dito ay Kawazu Sakura. It's a type of cherry blossom na mas maaga talagang nagbo-bloom every year. So dito sa area sa Yodo, maraming mga nakatanim na Kawazu Sakura dito. So expect nyo talaga fam na maaga talaga nagbo-bloom dito. Kaya di ba nabanggit ko kanina fam nung nag-search ako, yung blooming talaga is bandang dulo na ng March and first week ng April talaga ma-enjoy yung full bloom. Pero ayun nga, nakita natin dito na early or maaga nag-bloom ang mga sakura dito. Kasi it's a type of sakura na maaga talagang nagbo-bloom dito. So 5 ang petals niya and mas dark pink ang color niya. Ay, alam, may na-meet tayong fam dito. Yan si Stephanie and Lyndon and family. Hello, baby. Hello, fam. Wow, dito pa tayo nagkita, di ba? Sa Japan. Kakanood lang daw nila ng ating Korea vlog. Naku, salamat. Ito na fam, picture na muna tayo. Gamitin natin ang ating TNW na tripod. Ayan. Ayan pa siya. Oh, ang ganda. Pink na pink. Sana nabibigyan ng justice ng camera fam, no? Halika, punta tayo sa kabila. Dito tayo fam, mas maganda mag-picture dito. Mabababa yung mga trees niya. Ayan. O, diba? Mas maganda mag-picture dito. Kaya dito naman tayo. Ayan, may mabababa, oh. Picture muna tayo dito.
Ayan na fam, ang ganda ng picture natin. Oh, ayan. Sa tulong ng ating TNW na tripod. O diba, kung gusto nyo rin ito fam, ililink ko sa baba. Yan lang talaga ang kasangga ko sa pag-take ng picture. Ayan, ang ganda oh. Ito pa siya fam oh. Isang pahaba pa siya ng cherry blossom trees dito. Ang ganda. Grabe ang ganda dito fam. Alam nyo, pabalik na sana ako ng station. Pero nadaanan ko tong isang hilera pa ng cherry blossom trees. Hindi ko mapigilan na magpicture at mag-video ulit. Talaga nga naman, napakaganda. Grabe, pink na pink. Ang saya no, first sighting ng cherry blossoms. First vlog natin dito sa Kyoto. And nakakita tayo ng blooming ng cherry blossoms mismo. Wow, ang ganda kasi pink na pink siya fam. Saan ba nakakita tayo ng medyo white na cherry blossoms? Sa Korea yata, ano? Pero nabasa ko nga rin na itong type ng cherry blossoms, mas matingkad yung pagka-pink niya, no? Kaysa doon sa mga usual na sakura. Yun lang. So let's enjoy our time here. 4:44. Siguro mga 5 p.m. alis na tayo dito. So madali lang siyang puntahan fam from Kyoto Station. Ito siya. Tapos kung Osaka naman kayo galing, pwede rin kayong pumunta dito fam. Keihan Line lang ang sakyan ninyo. Basta i-search nyo lang Yodo Station ng Keihan Line. And yun, konting lakad lang from the station, andito na kayo. So kung nagpaplano kayo ng mga cherry blossom trips or sakura trips ninyo for next year, and yung trip nyo ay katulad nung sa akin na mas maaga-aga ng konti, ayan, mas marami kayong makikitang blooming na cherry blossoms dito kasi again, yung type ng cherry blossoms na ito ay maagang nagbo-bloom. So yeah, that's it. I'm so happy. Thank you Lord. Thank you Lord, diba? Ang saya. Ang ganda ng ating first sighting ng cherry blossoms dito sa Kyoto. So tara, balik na tayo ng station. Also fam, kung pupunta kayo dito, quiet lang ha kasi residential area siya. So yung mga bahay dyan sa gilid, yan may mga nakatira dyan. And very tahimik lang talaga dito. Para syempre hindi naman makaistorbo sa mga nakatira dito. Ano? By the way, i-add ko na rin since public park ito. Baka isipin nyo saan kayo magto-toilet dito. Wala namang mga cafes nearby, walang restaurants din, puro bahay. So doon sa dulo ng park, yung dinaanan natin kanina, huwag kayong mag-alala dahil may public toilet doon. Okay? Tapos kung may mga dala kayong stroller sa mga kids, ayan no, pwede. Yung iba, naka-wheelchair din. Nakakapunta rin sila dito. So, kung meron kayong mga naka-stroller or wheelchair, kayang-kaya din itong puntahan. Lalo na dito sa Japan, no? And sa mga trains nila, madali lang talagang makasakay kahit yung mga naka-strollers, no? Alright, let's say goodbye to the cherry blossoms dito sa Yodo, Kyoto. Ang ganda! Halika na, balik na tayo sa station. So, nandito na ako fam sa Shichijo Station ng Keihan Line. Hindi na ako na Kyoto Station. Kasi itong Shichijo Station, malapit lang siya sa hotel natin. Ito lang yung hotel natin, no, paglalakarin mo. Parang 2 kanto na lang, hotel na natin. Kaya hindi na ako na Kyoto Station. Kasi may Keihan Line na diretso na dito sa Shichijo Station. So, kayo fam, check nyo ha kung saan kayo naka-hotel. Pakikita nyo naman sa Google kung may station na malapit sa inyo na kasama sa Keihan Line. So, yun lang. Very accurate naman ang Google Maps dito. So, makikita nyo naman yan. So, tumayo na muna ako dito sa gilid fam kasi wala, ang sarap lang i-appreciate tong view. Ang ganda ng view natin, no, Kamo River. Tapos wala, tignan lang natin na dumadaan yung mga sasakyan sa harap. I-appreciate lang yung view. Lalo may view tayo ng sunset dito. Ang ganda talaga ng Kyoto fam. Nabanggit ko yan sa inyo, no, sa mga previous vlogs. Na itong Kyoto ang isa sa mga pinaka-paborito ko talagang lugar dito sa Japan. Kasi mix of old and new. Nandyan yung nature, heritage, culture. Pero andyan din naman ang modern technology. Kung gusto nyo ng shopping, marami din dito. Kyoto Station, napakaganda. Diba? So, old meets new ang atake niya. Although marami ring mga turista dito, fam. Most especially sa mga tourist spots dito like Fushimi Inari, Kiyomizu-dera Temple, Arashiyama Bamboo Forest. Pag pinuntahan mo talaga yung mga spots na yan, sobrang dami talagang tao. Pero, kapag nagstay ka talaga, alam mo yung nasa city center ka lang, the area around your hotel,
hotel, yung area mismo ng Kyoto City Center, napakasarap ng atake, no? Mafe-feel mo na nasa Japan ka, pero wala yung sobrang daming crowd, walang pila sa mga restaurants and all. Also, depende rin talaga yan sa season, tapos sa spots kung saan kayo nakastay, di ba? For example, sa Kyoto Kawaramachi kayo nagstay, yun talagang center yun ng shopping center, andun ang Nishiki Market, so marami talagang tao doon. Pero kagaya nito, na malapit sa Kyoto Station tayo nagstay, sobrang chill ng lahat. Grabe. Pakita ko sa inyo. So, yan ang view natin. May sunset sa kanan, Kamo River, and ayan, tinatanaw lang natin ang mga dumadaan na sasakyan at mga tao dito. Ito yung map mo, so nandito tayo. Pag diniretso mo dyan, di ba, unang kanto, pangalawang kanto, dyan na ang Kyoto Station. Pangatlong kanto, Yodobashi, dito na tayo malapit, di ba? So parang tatlong kanto lang yung lalakarin natin. So according to Google, it's a 15-minute walk. 1.1 kilometers ang lalakarin natin mula dito hanggang doon sa hotel natin. Okay lang, lakarin na lang natin. Malapit lang naman. Tsaka ang ganda kaya ng view. Yan ang view ng Kamo River. Simple lang pero ang ganda, ano? Kana, diretso na tayo. Ayan na ang sunset. Malapit na pong bumaba ang araw. Nadaanan ko ito, fam. Tignan nyo, may kanal sila dito. Pero ang ganda-ganda, ang linis-linis. Tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Ayan o. Diba ang ganda? Yun naman ang perk kapag naglakad ka, no? Ang dami mong makikitang maganda. Tapos may patubo na ring mga cherry blossoms dito. Meron din palang Monday Apart Hotel dito sa Kyoto. Yan yung pinagstayan natin sa Ueno Okachimachi, di ba? Gusto ko yung chain of hotels na yan kasi para siyang apartment. Tapos maganda yung family room doon sa Okachimachi. Laundromat. Bango. Alright, we made it sa ating hotel, fam. Pwede na tayo mag-check-in. Yan, Chunstay, Kyoto. Let's go, get na tayo, fam. Pa-check-in na tayo. Second floor. Ang bango din ng hallway nila. Okay, here's our room. Hello! Wah, ang nice ng room natin. Ang bango. Tsaka alam mo, parang bago siya, no? Kasi napansin ko elevator, bago. Or bagong renovate. Basta maganda siya. Ang bango ng lahat. Yung hallway, ang bango. Lobby, ang bango. Pati yung room natin, ang bango. Amoy fresh. Okay, fam. Nag-powder lang ako ng saglit kasi ang oily ko na. So, bigyan ko kayo ng quick room tour. So, here's our door, fam. Pagkanan mo, toilet agad. Sliding door. Maganda. And, ayan ang ating toilet. Ang linis, no? Tsaka tingnan nyo yung toilet, fam. Bago. Yan ang mga magagandang toilet kasi bago, malaki, malinis. Ayan o. Tapos, nakahiwalay pa yung shower area. 'Di ba? Maliit lang pero at least hiwalay siya. Tapos, may sariling pinto din. Kompleto din ang shampoo, conditioner, and body soap. Nice, no? Tapos ito na yung room natin. Nasa labas yung lavatory niya. May toothbrush, foam soap. So may mini ref tayo dito. Tapos ito yung sabitan ng mga damit. Okay, may mirror din dito. May full body mirror pero maliit lang. Cute lang. Tapos may mga hangers din dito. Meron tayong fabric and air freshener. Ito ang ating fresh towels, hotel sleepers, hair dryer. Tapos meron tayong mini table dito. Tama-tama, mag-aayos na ako ng mga files. Yan ang mga outlet natin. Tapos we have a queen sized bed. Ayan. May saksakan din doon. Tapos may USB. And then, here's our TV. Yan ang maganda. May sariling control ang aircon. May English translation din naman. So, naka-cool mode tayo ngayon. So, dito meron din tayong tissue box. Yung kettle, hiniram ko yan sa baba. Wala talaga yan dito. So, kung kailangan nyo, pwede naman mag-request sa baba. So, yan ang ating hotel, fam. Again, ang name ng hotel natin ay Chunstay Kyoto. Sobrang lapit lang sa Kyoto Station. Walking distance lang. May family mart sa labas. May mga restaurants din na malapit. Yodobashi camera, walking distance lang din. So, napakadaling mag-navigate no, mula dito sa hotel papunta sa mga spots dito sa Kyoto. So, kung gusto nyo rin magstay dito, fam, you can book this on Klook or on Agoda. Lalagay natin yung mga screenshots dito. And pwede nyo gamitin yung mga promo codes ko na nandyan para makakuha pa kayo ng extra discounts. So, to give you an idea, nabuko ito, fam, for less than 5,000 pesos per night. For the quality, sulit na siya, no? Kung dalawa kayo, paghatian yung 5,000, let's say, tag 250
5. Oh, okay na. Maganda na yung room nyo. Tapos maganda yung toilet, bago. Nakahiwalay din yung shower area. Even the lavatory, pati yung mga facilities, pati yung mga equipment, bago, no? So yeah, for the price, okay na rin siya. Mamaya baba tayo. Sa basement 1, meron doon kitchen. Pakita ko sa inyo. May bookstore din dito. So, baba tayo in a bit para mapakita ko rin sa inyo. So again, fam, book on Klook or on Agoda. Andiyan ang mga promo codes. Kung magbubook naman kayo ng mga activities, may bagong promo code na rin tayo sa Agoda. JM Bankisyo A, no? 5 times use yan. Again, kung gagamitin nyo yung code, kailangan nyo muna siyang i-redeem doon sa deals tab. Ayan, ilalagay natin dito. Tapos, ilagay nyo dyan yung promo code. I-redeem nyo muna siya bago nyo siya gamitin. So, 5 times mo siyang gagamitin, 5 times ka rin magre-redeem. So, yun lang, fam. Ngayon, baba tayo. Pakita ko sa inyo yung mga amenities doon sa basement. Halika, fam. Baba tayo sa basement 1. Pakita ko na yung ibang amenities nila dito. Ang bango ng hallway. Ayan, so meron ditong kitchen, laundry, restroom, and bathroom. Oh, so ito palang kitchen. Ayan, fam. So may lounging chairs na rin dito. Tapos here's the kitchen. Ayan, pwede kayong gumamit ng mga gamit dito. Tapos may microwave sila doon. Tapos ito ang kanilang bookstore. Wow, ang ganda. Ito na yung may daan paakyat sa taas. Ayan o. Ang ganda and ang bango dito. Ito fam ang kanilang laundry area. So pwede kayong mag-laundry dito. Hulugan nyo lang ng coins. Papalit lang kayo ng coins doon. Ayan, mga coin laundry yan. Fam, ang ganda pa ng space dito, oh. Grabe, ang ganda na itong hotel, no? Sa labas, black lang siya na parang simple lang. Pero sa loob, ang ganda. Okay, nakaakyat na tayo, fam. O, diba ang ganda ng hotel? Hindi mo in-expect talaga kasi sa labas, simpleng-simple lang siya eh. Pero sa loob, ang ganda pala, diba? Tapos, yun nga lang parang nakukulangan ako sa ilaw natin. Ito na yun, no? Todo na yun. Ambient lang ang atake ng ilaw natin sa hotel na ito, no? We're gonna stay here for 3 nights, no? So, ayusin ko na yung mga gamit ko. Yung laptop, isi-set up ko na dito. Sisend ko na kay editor. Tapos, maya-maya, ano oras na ba? 6:45. Okay, siguro mga before 8 p.m. Baba tayo, bill tayo ng dinner. Balikan ko kayo mamaya. So, alas 9 na ng gabi ngayon, fam, and nakalabas na ulit ako. Ang lamig ngayon. Ang temp ngayon ay 10 degrees. Feels like 9. Kaya hindi pa rin nag-open yung mga cherry blossoms, no? Hanggat malamig pa eh. Kasi di ba pag mainit, saka pa lang siya bubukas. So, malamig pa ngayon. Kaya siguro hindi pa nag-open yung ibang mga cherry blossoms. Anyway, papunta na ako ng Family Mart. Lamig, grabe. 9 degrees. Pang winter na lamig pa din, no? Alam nyo pa, may restaurant dito sa tabi natin. Ayan siya, Nakau restaurant. May mga rice toppings, noodles, beef. Ito lang yung Family Mart sa Tawid. And then, ayun na yung Kyoto Station. So, ito na pala yung nabili kong food. So, bumili ko ng isang rice. Tapos yung chicken. Ito yung chicken na nakapack, no? Malamig siya. Sabi nila, hindi na raw initin. Pero ininit ko pa rin sa microwave. Tapos, bumili na ako ng egg. Ayan. Hot spring poached egg and sauce. And then water. Tapos, Y1000. Ito masarap din to, fam. Yung Yakult nila. Number 1. Ayan. #JM recommends. So, yan ang food natin. Let's eat. O, diba? Ang ganda ng hotel na to, fam. Meron silang plato na pwede mong gamitin. Kung family kayo, pwede rin kayo dito. No? Kasi may lutuan eh. Try natin yung chicken. Ang lasa pala niya, parang siyang yung turkey na nabibili sa Universal Studios. Ganon. Try natin yung itlog. Lamig pala niya ito. So malambot nga siya. Tapos lagay natin yung sauce. Kaya itong sauce natin. Okay. Not for me. Parang mas gusto ko yung soft boiled eggs.
Okay.